Ano kayang merong bertud si Vice President Sara Duterte na kahit na anong talino ng isang abogado, basta napunta sa kwadra niya, nabobobo. Yun yung lagi ko sinasabi, nalulusaw ang utak. Nakita nyo naman na, the likes of Rowena Gonzon, Harry Roque, Jimmy Bondo, at kung sino-sino pang mga abogado na mukha namang matatalino, pero pag sila ay nahanay na at naging abogado na ni Sara Duterte, ay talagang ang nipis na po ng kanilang mga utak. Patunay na naman dyan, itong nangyari kay misleading na abogado na si Attorney Ferrer. Alam naman po kasi lahat ng abogado yan na ang leading questions ay pinapayagan po sa isang court litigation. Ang misleading questions ay natural, hindi. Pero doon sa isang insidente sa impeachment trial ni Sara Duterte, parang proud na proud pa si misleading Ferrer na allowed daw ang misleading questions. Pakinggan po nating mabuti kung ano ang takbo ng pag-uusap, although alam na po nating lahat kung ano ang sinagot itong si misleading Ferrer. Ito po yun. Not all questions can be answered by yes I or am on no. cross, Your Honor, please. Counsel, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Counsel, I don't think I need please. O hindi po ba? Napakalinaw naman eh. Ang sinabi ni Atty. Kapunan, ang misleading question ay hindi po allowed. Ang matapang na sagot ni misleading Ferrer ay allowed daw ang misleading questions. It is allowed, sabi pa niya. At narinig po natin lahat yun. Narinig po lahat ng nasa courtroom. At kung papansin ninyo, yung expression ng mga taong nasa likod ni Atty. Kapunan ay talagang nagulantang sila doon sa sagot ni Atty. Misleading Ferrer. So narinig po natin lahat na sinasabi nitong si Atty. Misleading ay allowed daw. Hindi na siguro pagdidebatehan pa kung sinabi ba o hindi ni Misleading Ferrer yung it is allowed. Dahil rinig po natin that it is allowed. Pero to the rescue itong lead counsel nila na si Atty. Sheila Sison at gusto pa tayong gawing tanga nitong abogadong ito. Again, sabi ko sa inyo, okay na sana si Ferrer na nalusaw ang utak Pero itong lead counsel nila, si Atty. Sheila Sison, na narinig na nating lahat pero gusto pa rin niyang ilihis at palabasin na tama ang pagkakasagot ni Ferrer. At lahat tayo, as in lahat tayong nakasaksi ay mali. Ito po ang sinabi ni Atty. Sheila Sison. The contention of the argument between Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Kapunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Kapunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, for in effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions, and yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this. O hindi ba gustong palabasin ni Atty. Sison na lahat tayo nabingi, na nagkamali tayo ng rinig kay Atty. Misleading. Tapos, ang style pa ni Sison, magtuturo, maninisi ng iba. Dahil meron pong pinost si Atty. Ligutan tungkol po dyan sa misleading na yan. Sabi ni Atty. Ligutan, a principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed even on cross-examination. Pagtatanggol naman itong si Sison, I just really find it in bad taste and I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar. Anong inappropriate doon? Kung totoo naman palpak yung sagot ni Atty. Ferrer, bakit hindi na lang kasi humingi ng sorry at sabihin nagkamali? Yan ang nangyayari sa mga abogado ni Sara Duterte. Kahit na nagkamali na sila, hindi po pwede, hindi nila tatanggapin na sila ay nagkamali. Dahil para sa kanila, na parang si Sara Duterte, lahat sila is above the law.
Kahit na nagkamali na sila, para sa kanila, hindi sila nagkamali. Dahil kayo ang nagkamali. Dahil kayo ang nabingi. Dahil mali ang pagkakarinig ninyo. Dahil ang ibig sabihin ni attorney misleading ay leading questions are allowed. Hindi yung misleading questions. Di ba? Ginawang tanga si attorney Kapunan. Ginawang tanga yung mga abogadong nag-react sa likod ni attorney Kapunan. Ginawang tanga at bobo at bingi. Lahat tayong nakarinig kung ano talaga ang sinabi ni attorney misleading. Tapos, siyempre, itong si attorney Ferrer, hahanap ng dahilan para palabasin na hindi kasi patas ang labanan. Sabi kasi ni attorney misleading, igalang naman natin yung kapwa nating lawyer. Halimbawa, kagaya nito, mas matanda ho sa akin si attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments. Kung hindi maiiwasan talaga na mag-side comments, at okay, ikaw na mismong umamin, ang layo ng agwat ninyo ni attorney Kapunan. Kung si attorney Kapunan has 48 years experience, ikaw 15 lang, bakit ikaw ang itinapat ng law firm ninyo kay attorney Kapunan? Akala ba nila kayang-kaya ng isang baguhan in terms of 15 years and 48 years of experience na kayang patumbahin nitong si attorney misleading, si attorney Kapunan? At ang mga DDS trolls, pinalalabas pa na ang may diferensya si attorney Kapunan. Yan ang style ng mga DDS. Kapag wala silang maibato, dadaanin nila sa personalan. Keso matanda na kasi, keso nire-regla, keso ganito, keso ganyan. Pero pagdating sa pinakamerito ng kaso, wala silang masabi. Dahil taob na taob ang depensa rito. Pero, kahit si Salvador Panelo, si attorney Salvador Panelo, pinapakalat na talagang nilampaso ni Ferrer itong si Kapunan. Sabi ba naman ni attorney Salvador Panelo, matanda at bata talagang hindi magkakasalubong. Between the old and young lawyer, wala. Talo yung old lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Hindi kaya dapat sabihin ni Salvador Panelo to sa sarili niya? Hindi ba abogado siya? Matanda na rin naman siya. Hindi kaya dapat magpahinga na rin siya? At least, si attorney Kapunan, naririnig natin dyan sa impeachment trial. Si Salvador Panelo, puro na lang fake news ang pinapakalat. Nagsalita na nga itong si Ferrer. Sinabi niya, 15 years lang experience niya, 48 years itong si Kapunan. Kaya nga, kung saan mang galing law firm itong si attorney misleading, ako ay mahihirapan na yata makakuha ng kliyente itong mga to after the impeachment trial. Dahil talaga pong nilalampaso ng prosecution ang defense. Kahit na ano pang sabihin ng mga DDS trolls na talong-talo daw ng defense ang prosecution, ay nako, bahala kayo sa buhay ninyo. You can spread whatever lies you want, pero napapanood po ng taong bayan ang impeachment trial at nakikita namin na ito lang ba ang sinasabing mga dekampanilang abogado ni Sara Duterte na galing sa isang sikat at reputable na law firm? Tapos ganito lang ang magiging performance nila. Yung isa sasabihin na allowed yung misleading questions na kahit na narinig ng lahat, babaluktutin naman nitong lead counsel nila na si attorney Sheila Sison na attorney Ferrer was pertaining daw to leading questions. Hindi ba naihiya itong mga DDS na to? Kahit na huling-huli na, kasi may social media tayo, everything is documented. Pero kapag sila ay nasukol na, magsisinungaling pa rin sila. Well, ewan ko lang kung maniniwala pa itong mga DDS na to sa narinig natin na sinabi ni attorney misleading na misleading questions are allowed. So sa tingin ninyo, sino ba ang dapat mag-retire na? Si attorney Kapunan o si Salvador Panelo or itong si attorney misleading? Dahil kung ganyan din lang ang magiging performance itong si Ferrer sa mga susunod na mga litigations, dapat magpahinga siya ng maaga. At oo nga pala, napanood niyo ba yung isang portion ng questioning nitong si attorney misleading? Yung ang kanyang witness ay nagngangalang Celine or was it Shailene? Panoorin po natin. Good morning, Celine. Is that the way that you pronounce your name, Celine? Silent. Celine? Okay. Okay, salamat, Celine. Ang surveillance work, alam niyo ba yon, Celine? Po. Opo, kasama po Eto- yun sa response. Okay, salamat, Celine. Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no?
Napansin niyo ba yung napansin ko? Nung una, tinanong niya kung ano ba ang talagang pronunciation ng kanyang pangalan. At ang sagot ng witness, Shailene. Pero yung sunod-sunod na pagtatanong ni attorney misleading, puro siya Celine. Celine siya ng Celine. So ako medyo na-off ako. Wala po akong alam sa batas. Hindi po ako abogado. Pero is it proper for the defense or the prosecution to address your witness by their first name? Sabi po rito sa nabasa ko, generally, no. Lawyers should default to using last names and formal titles like Mr. or Miss for witnesses in court to maintain proper decorum, professional clarity, and courtroom respect. Kailan ba pwedeng hindi gamitin ang sign of respect like Mr. and Miss? First names are typically reserved only for children, vulnerable witnesses, or situations where the judge explicitly permits it on the record. Kasi parang hindi ako mapakali every time na marinig ko itong si attorney misleading addressing Miss Shailene by her first name. Mali na nga yung pronunciation niya ng pangalan, very casual pa sila. Para bang body-body lang tayo, tinatanong nila, o Shailene, ito ba nangyari? Gano'n ba yan? O Shailene, ano ba tong ganyan? Diba? Eh bakit tinanong pa niya sa umpisa kung ano ang pronunciation ng pangalan niya, which ang sabi ng witness is Shailene, na inulit din niya, Shailene. Pero upon questioning, Shailene siya ng Shailene. Diyan mo makikita na wala sa focus itong si attorney misleading. At isa pa, lumalabas na wala siyang proper decorum. So kahit na anong gawin ni attorney Sheila Season sa pagtatanggol sa kanyang co-lawyer, sorry, napahiya lang kayo lalo. At again, para lang po sa akin, kung ito na ba ang sinasabi ni Sara Duterte na mga dekalibre at dekampanilyang mga abogado para ipagtanggol siya, nako, maghanap ka na ng ibang law firm. Kayo po, ano ang masasabi niyo rito kay attorney misleading? At dito kay attorney Sheila leading Season, leading us to believe na nagkamali tayo ng rinig. At tama si attorney misleading Ferrer sa kanyang comment na misleading questions are allowed. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.